Basta AM DZMM. DZMM, Radyo Patrol, 630 ng balita naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM, Radyo Patrol, 630 tapat ang totoo naglilingkod sa'yo. Oh, DZMM, numero 1 sa aksyon. Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. Catholic Mass Media Awards Hall of Fame awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM? Nanligaw ka sa akin noon, di ba? Bago ako nagpunta ng States. At naglalaway ka sa akin noon. Pues, bibigyan kita ngayon ng pagkakataong mapa sa'yo ang hindi mo natikman noon. Hindi talaga ako makapaniwala sa naririnig ko. Maniwala ka na, Dave. Dahil hindi ka nananaginip. Lahat ng ligaya sa kama, ibibigay ko sa'yo. Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos. Ang nakaraan, napakinggan natin na napatay ang ama ng nobyo ni Janelle. Dahil dito, mula sa Amerika ay umuwi ang bunsong kapatid ni Harold na si Nicole at nagkita sa funeral chapel ang dating magkaibigan. Gumawa ng eksena si Nicole sa burol ng ama. Sa harap ng maraming tao'y pinagsisigawan nito si Janelle na naging dahilan upang pagalitan ito ng kuyang si Harold. Umalis na lamang si Janelle upang hindi na humaba pa ang skandalo. Hindi na rin siya nakipaglibing sa ama ng kanyang boyfriend. Charo, malaki ang nagbago sa relasyon namin ni Harold mula nang dumating si Nicole galing sa Amerika. Hindi na ako nagkaroon ng peace of mind dahil ang pakiramdam ko'y lagi siyang naghihintay ng pagkakataong sirain ako sa mata ng nobyo ko. Sisinda ko tong kandila sa ibabaw ng lapido ni Daddy. Ayan. Mahigit 2 buwan nang nakalipas mula nang mapatay si Mayor. Hanggang ngayon ba wala pa rin suspect? May suspect kami pero wala naman kaming ebidensya. Matutulad na rin lang yata siya sa pagkamatay ng parents ko at ng katulong namin. Mauuwi na rin lang sa wala. Hindi ako bayulanting tao, Janelle. Ipagpapasa Diyos ko na lang ang lahat. Hindi man mahuli ang kriminal na pumatay sa mga magulang natin, hindi sila makakatakas sa parusa ng Diyos. Si Nicole, anong feeling niyo sa nangyari dito sa daddy ninyo? Ayun, syempre, nasaktan siya. Anak din siya. Pero mas mainit siya kaysa sa akin. Mas mainit? Hindi ko gusto yung sinasuggest niyang gawin namin. Maghanap na lang daw kami ng hard killer na papatay sa pinagsususpetsahan namin. Ano? Yes. Ganun ang karakter ng kapatid ko. Kaya ako na humihingi ng pasensya sa'yo sa mga magaspang na ugali niya, ha? Pero ito naman ang pinapangako ko sa'yo. Kahit ano pang gawin niya, hindi tayo mapag-iwalay. Ipaglalaban kita kahit kanino.
Pupunta ka pala sa punto din na daddy at mommy. Bakit ibang sinama mo at hindi ako? Gusto mo na naman ba magsimula ng away, ha, Nicole? Malaking issue ba yun na girlfriend ko ang kasama kong dumalo sa punto ng parents natin? Ayokong maging parte ng pamilya natin ng babaeng yun. Kung hindi mo siya kayang tanggapin bilang parte ng pamilya natin, problema mo yun. Pero kahit ano pa man ang sabihin mo, hindi ko siya iiwan. Kuya, marami namang ibang babae dyan. Tama ka, marami nga. Pero hindi ko sila gusto. Na kay Janelle ang damdamin ko. Damdamin. Nagiging corny ka, kuya. Bakit ba ayaw mo sa kanya? Walang ya ang babaeng yun. Ambisyosa. Kuya, maniwala ka sa akin. Ambisyon lang ang nagtulak sa kanya para makipag-boyfriend sa sayo. Itikom mo na yung bibig mo, ha, Nicole? Bitter na bitter ka sa buhay mo kasi puro palpak ang desisyon mo. 2 beses ka nag-asawa sa States at 2 beses ka na rin nakipag-divorce. Kaya kung marami kang bitterness na dala-dala, huwag ka naman dami pa ng kapwa mo. Nakakainis. Ano bang dapat mong gawin para iwan ang kuya kong Janelle na yun? Kailangan makaisip ako ng paraan. Kailangan! Oras, alas 2. Alaala mo kaya sa DZMM? Maalaala mo kaya sa DZMM? Charo, siguro nga'y masyadong bitter si Nicole sa buhay. Kaya desperado siyang mandamay ng ibang tao. At kapag desperadong manira ng kapwa, gagawa siya ng planong wawasak sa pangarap ng taong kanyang kinasusuklaman. Pero salamat dahil may Diyos na hindi natutulog. Hindi niya kinakampihan ang masamang mga plano. Naiintindihan mo ba yung sinasabi mo sa akin? Hindi ako bobo, Dave. Of course, naiintindihan ko. Hindi ko to ilalapit sa'yo kung hindi ko naiintindihan. Girlfriend ng kuya mo, paliligawan mo sa akin. Anong kalokohan ang pumasok sa utak mo? Sa akin na lang yon. Babayaran kita, Dave. At kung kulang pang perang iniaalok ko sa'yo, pati ako. Matitikman mo kung gusto mo. Wow! Nanligaw ka sa akin noon, di ba? Bago ako pumunta ng States. At naglalaway ka sa akin. Pues, bibigyan kita ngayon ng pagkakataong mapa sa'yo ang hindi mo natikman noon. Hindi talaga ako makapaniwala sa naririnig ko. Paniwala ka na, Dave, dahil hindi ka nananaginip. Lahat ng ligaya sa kama, ibibigay ko sa'yo. Kahit busy ako, nagpilit akong pumunta rito sa townhouse mo, Dave. Seryoso kasi yung boses mo kanina nang tawagan mo ako sa cellphone eh. May kinalaman ba ito sa pagkamatay ng daddy ko? I mean, may nasagap pa bang impormasyon? Harold, hindi tungkol sa kaso ng daddy mo ang dahilan. Kaya gusto kitang makausap. Kung ganun, tungkol saan? Eto,
Naka-record dito sa cellphone ko, naging pag-uusap namin ng utol mo. Utol ko? Si Nicole? Oo, pare. Kinontak niya ako at gusto niyang mag-usap kami. Importante raw. Sa course ng pag-uusap namin, naisipan kong i-record sa cellphone ko. Pero, later part na lang na-record ko. Oh, eto, pakinggan mo. Girlfriend ng kuya mo, maniligawan mo sa akin. Anong kalokohan ang pumasok sa utak mo? Sa akin na lang yun. Babayaran kita, Dave. At kung kulang pang pera, inihalo ko sa'yo. Pati ako manitignan mo kung gusto mo. Wow! Naligaw ka sa akin, no, di ba? Bago ako pumunta sa States. At naglalaway ka sa akin. Pues, bibigyan kita ngayon ng pagkakataong umapa sa'yo. Ang hindi mo natin manuwan. Yan, pare. Yan ang dahilan, kaya gusto kong magkausap tayo. Salamat sa impormasyon to, Dave. Makikita sa akin ng babaeng yan. Nicole! Nicole! Nasaan ka? Lumabas ka rito, Nicole! Kuya Harold, bakit? Hayop ka, Nicole! Lumapit ka rito! Lumapit ka rito! Mapapatay kita eh! Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Basta AM, DZMM. DZMM. Numero 1 sa aksyon. Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradyo. Charo, kilala kong mahinahong tao ang nobyo ko. Ngunit may hangganan po ang pagtitimpi ng sinumang tao. Sa isinumbong ng kanyang kaibigan, naubos na ang pasensya ng nobyo ko, kaya ang galit niya ay parang sumabog na bulkan. Halika rito! Halika rito, babae ka! Ano ba ang braso ko na sasaktan ako? Tingnan mo nga ako, ano ba nangyayari sa'yo? Kung nagkataon lang na lalaki ka, babasagi ko ng suntok yung mukha mo! Ikaw ang pinakamasamang tao na nakilala ko! Bakit ba? Ano bang ginawa ko? Tatanong ka ba? Gusto mong punta sa bahay ng kaibigan ko noon, ha? Na naging maliligaw mo? Gusto mo siyang gamitin para sirain ang relasyon namin ni Janelle? Wala akong alam sa sinasabi mo, kuya. Wala kang alam, ha? Nai-record ni Dave sa kanyang cellphone na pag-uusap ninyo at ipinarinig niya yun sa akin. Di ba walang alam? Ha? Bakit mo ba ginagawa to? Kuya. Huwag mo ko tawagin, kuya! Hindi kita kapatid! Anong sinasabi mo? Hindi kita kapatid! Kaya hindi ka takatakang ibang ugali mo kasi ibang dugo mo! Siguro nakuha mo pa rin ang dugong baliw ng tunay mong ina! Hindi kita maintindihan. Bakit? Hindi ba si Mami ang tunay kong ina? Hindi ko na sana gustong sabihin pa sa ito eh. Pero sa ginagawa mo, siguro dapat mo na rin malaman kung sino ka talaga. Pumangkin ka ng isa naming katulong. Ang nanay mo noon ay nabuntis sa isang Amerikano sa Subic. Ha? At hindi ka pa man daw naipanganak. Nakikitaan na ng sintomas ang pagkabaliw ang tunay mong ina. Hindi totoo yan! Yun ang totoo, Nicole! Kaya siguro ganyan ang ugali mo eh. Ha? Kaya ganyan kasama ang pagkatao mo! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan!
Ganon? Ampon lang ng mommy at daddy mo, si Nicole? Pero minala namin siya na parang kadugo namin. Ang totoo, parang nagsisisi ako ngayon na ipinagtapat ko pa yung kay Nicole eh. Nakita ko masyado siya nasaktan. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagkabigla. Hindi siya makapaniwala. Nasaan si Nicole ngayon? Yun nga ang problema eh. Nagalsabalutan siya. Saan kaya siya pupunta? Hindi ko rin alam. Pero nag-aalala ako sa kanya. Baka kung ano maisipan niyang gawin eh. Naku, huwag naman sana. Kahit hindi kami magkadugo, kahit pa paano minahal ko na rin siya bilang parte ng aming pamilya. Gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang mamatay. Bayo ko! Hindi ko natatalaw! Hoy! Baka magkakatulong! Tatalo niyo sa akin! Nang mamatay! Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Basta AM, DZMM. AM, DZMM. Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradyo. May mga taong ang kaligayahan ay nakasalalay sa paninira ng buhay ng kanilang kapwa. Anong mangyayari kay Nicole? Huwag kaliligtaang pakinggan ang susunod pang pangyayari sa tampok nating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Ritual dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya. Maalaala Mo Kaya sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol, 6:30. Nagbabalita, naglilingkod, saan man sa buong mundo. DZMM, Radyo Patrol, 6:30. Kapag ang totoo, naglilingkod sa'yo. Oh, Pilipinas.